Maraming pagkakataon na nababasa sa mga pahayagan, naririnig sa radyo, napapanood sa telebisyon at napag-uusapan ng paksa tungkol sa karapatang pantao. Kung bibigyan ka ng pagkakataon magtanong sa mga taong iyon masasalubong kung ano ang ibig sabihin ng karapatang pantao. Iba't ibang karanasan humubog sa kanila batay sa kinanibang relihiyon, uri ng kultura at lipon ng kanilang kinabibilangan. Taglay ng bawat tao ang mga karapatang nakabatay sa prinsipyo ng paggalang sa isang individual. Lahat ng nabubuhay na individual ay may taglay ng mga karapatan dahil sa bawat isa ay nararapat at tratuhin ng may dignidad. Saklaw ng tao ang kanyang mga karapatan sa aspektong sibil, politikal, ekonomikal, sosyal at kultural. Atin namang tatalakayin ang patungkol sa kontekstong historikal ng pag-unlad ng konsepto ng karapatang pantao mula sa unang panahon hanggang sa pagkabuo ng Universal Declaration of Human Rights ng United States noong 1948. Sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kanyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon. Pinalaya niya ang mga alipin at pinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. Idiniklara rin ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng lahi. Ang deklarasyon ni Haring Cyrus ng Persia ay nakatala ito sa isang baked clay cylinder na tanyag sa tawag na Cyrus Cylinder. Tinagran ito bilang World's First Charter of Human Rights. Kinakitaan din ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ng iba pang sinaunang kabisanan tulad ng India, Greece at Rome. Ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya sa Asya tulad ng Judaism, Hinduism, Kristyanismo, Buddhism, Taoism, Islam at iba pa ay nakapaglahad ng mga kodiko tungkol sa moralidad, kaisipan tungkol sa dignidad ng tao at tungkulin nito sa kanyang kapwa. 25 sa pilitang lumagda si John I, Hari ng England sa Magna Carta, isang dokumentong naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga-England. Ilan sa mga ito ay hindi maaaring dakpin, pakulong at bawiin ang anumang ari-ariang sinuman ng walang pagpapasya ng hukuman. Sa dokumentong ito, nilimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa. Noong 1628 sa England, ipinasa ang Declaration of Rights na naglalaman ng mga karapatan tulad ng hindi pagpatong ng buwis ng walang pahintulot ng Parliament, pagbawas sa pagkulong ng walang sapat na dahilan, at hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan. Noong 1739, nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap ng kapangyarihan ni Hari Louis XVI. Sumunod ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na naglalaman ng mga karapatan ng mamamayan. Noong 1864, isinagawa ang pagpupulong ng 16 na rehiyong bansa at ilang estado ng United States sa Geneva, Switzerland. Kinilala ito bilang the First Geneva Convention na may layuning isaalang-alang ang pag-alaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo ng walang anumang diskriminasyon. Natag ng United Nations ang Human Rights Commission na pangunguna ni Eleanor Roosevelt, asawa ng yumang Pangulong Franklin Roosevelt ng United States. Sa pamamagitan ng naturang komisyon, nilagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Rights. Nang itatag ang United Nations noong Oktubre 24, 1945,
Binigyang diin ng mga bansang kasapi nito na magkaroon ng konkretong balangkas upang matiyak na maibabahagi ang kaalaman at may sakatuparan ang mga karapatang pantao sa lahat ng bansa. Ito ay naging bahagi sa agenda noong 1946. HR ng maluklok bilang tagapangulo ng Human Rights Commission ng United Nations, si Eleanor Roosevelt ang biyuda na dating Pangulong Franklin Roosevelt ng United States. Binalangkas na naturang komisyon ang talaang mga pangunahing karapatang pantao at tinawag ang talaang ito bilang Universal Declaration of Human Rights. Malugod na tinanggap ng UN General Assembly noong Disyembre 15, 1948 at binagsagan ito bilang International Magna Carta for All Mankind. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsama-sama at pinalangkas ang lahat ng karapatang pantao ng bawat individual sa isang dokumento. Ito ang naging pangunahing naging batayan ng mga demokratikong bansa sa pagbuo ng kani-kanilang saligang batas. Umabot ng halos 2 taon bago nakumpleto ang mga artikulong nakapaloob sa UDHR. Sa preamble at artikulo 1 ng UDHR, inilahad ang likas na karapatan ng lahat ng tao tulad ng pagkapantay-pantay at pagiging malaya. Binubuo naman ang karapatang sibil at politikal ang artikulo 3 hanggang 21. Nakadetalye sa artikulong 22 hanggang 27 ang mga karapatang ekonomiya, sosyal at kultura. Tumutukoy ang 3 huling artikulo 27 hanggang 30, sa tungkulin ng tao na itaguyod ang mga karapatan ng ibang tao. Malaki ang pagkakaugnay ng mga karapatang nakapaloob sa UDHR sa bawat aspeto ng buhay ng tao. Kung ganap na may sasakatuparan ang mga karapatang ito, magiging higit na kasiya-siya ang manirahan sa daigdig na may tuturing na isang lugar na may paggalang sa tao na tunay na kapayapaan para sa lahat. Naging sandigan ng maraming bansa ang nilalaman ng UDHR upang panatiliin ang kapayapaan at itaguyod ang dignidad at karapatan ng bawat tao. Naging inspirasyon din ang deklarasyong ito sa maraming opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas upang magkaroon ng mas mabuting pamumuhay ang tao. Kaisa ang pamahalaan ng Pilipinas sa maraming bansang nagbibigay ng maigting na pagpapahalaga sa dignidad at mga karapatan ng tao sa iba't ibang panig ng daigdig. Ayon sa Seksyon 11 ng Artikulo 2 ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987, ay pinapahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantiyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Binigyang diin ng Estado ang pahayag na ito, Katipunan ng Mga Karapatan, Bill of Rights, na nakapaloob sa Seksyon 1 hanggang 12 ng Artikulo 3. Ang katipunan ng mga karapatan o Bill of Rights ng Konstitusyon ng ating bansa ay listahan ng mga pinagsama-samang karapatan ng bawat tao mula sa dating konstitusyon at karagdagang karapatan ng mga individual na nakapaloob sa Section 8, 11, 12, 13, 18 at 19. Ayon sa aklat ni De Leon et al., may 3 uri ng mga karapatan ng bawat mamamayan sa isang demokratikong bansa. Ito ang uri ng mga karapatan. Natural, mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado. Karapatang mabuhay, maging malaya, at magkaroon ng ari-arian. Pumapangalawa naman ang constitutional rights, mga karapatang ipinagkaloob at pinangalagaan ng Estado. Narito naman ang 4 na uri ng mga karapatang ipinagkaloob at inaalagaan ng Estado. Number 1. Karapatang politikal. Kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan. Number 2.
karapatang sibil, mga karapatang tiyak sa mga pribadong individual na maging kasiya-siya ang kanilang pamumuhay sa paraan na nais ng hindi lumalabag sa batas. Number 3. Karapatang sosyo-ekonomiko, mga karapatang sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomikong kalagayan ng mga individual. Number 4. Karapatan ng akusado, mga karapatang magbibigay proteksyon sa individual na inaakusahan sa anumang krimen. Statutory, makarapatang kaloob ng binubuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Karapatang makatanggap ng minimum wage. Organisasyong nagtataguyod sa karapatang pantao. Malaki ang bahaging ginagampanan ng mga organisasyong nagtataguyod ng mga karapatang pantao. Sa tulong ng mga mamamayan at ng pamahalaan, naka-impluwensya ang mga pandaigdigan at lokal na samang ito upang magkaroon ng isang lipunang nagtataguyod ng mga karapatang pantao. Maraming organisasyon sa iba't ibang panig ng daigdig ang binuo upang itaguyod ang mga karapatang pantao at tuluyang wakasan ang pagmamalabis sa mga karapatang ito. Bagamat may mga kani-kaniyang pamamaraan at may partikular na kasapi ng lipunan ang pinagtutuunan ng pansin. Nagkakaisa naman ang samahang ito sa pagsasagawa ng mga kampanyang magbibigay proteksyon sa mga karapatan ng tao at magpapalakas ng kanilang kakayahang tiyakin na pag-iit ng mga mamayan sa kanilang karapatan. Karaniwan sa matatagumpay na pandaigdigang samahang nagtataguyod ng mga karapatang pantao ay nagmula sa mga NGO o non-governmental organization kung saan pinangungunahan ng mga karaniwang mamamayan at hindi na mga opisyal ng pamahalaan ang mga samahang ito. Narito ang ilan sa tanyag ng padaigdigang organisasyon na nagbibigay proteksyon sa karapatang pantao. Amnesty International. Ito ay isang pandaigdigang kilusan na may kasapi at taga-suportang umabot sa mahigit 7 milyon katao. Ang motto nito ay, "It's better to light a candle than to cure the darkness." Pangunahing hadikain nito ang magsasagawa ng pagsasaliksik at kampanya laban sa pag-aabuso ng mga karapatang pantao sa buong daigdig. Gayon din ang mabigyan ng katarungan ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Aktibo ang organisasyong ito sa Pilipinas. Human Rights Action Center o ARAC. Tinatag ito ni Jack Haley na isang kilalang human rights activist. Naging tagapagtaguyod ito ng mga karapatang pantao sa buong daigdig at nagsilbing boses ng mga walang boses at tagapagtaguyod ng karapatang pantao sa buong daigdig. Nakikipag-ugnayan din ang IHRAC sa pinuno ng pandaigdigang sining tulad sa musika, pelikula at maging ng printed material upang maipalaganap ang kahalagaan ng karapatang pantao. Global rights. Pangunahing layunin ng pandaigdigang samahang ito na itaguyod at pangangalagaan ang karapatan ng mga taong wala gaanong boses sa lipunan at pamahalaan. Pinalalakas din nito ang mga aktibong kalahok ng samahan at itala at ilantad ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao at makapagtaguyod ng mga reformang patungkol sa karapatang pantao at mabigyan ng serbisyong legal. Asian Human Rights Commission o AHRC. Itinatag ito noong 1984 ng mga tanyag ng grupong aktibo sa pakikipaglaban para sa karapatang pantao sa Asya. Layunin ng samahang ito ang magkaroon ng higit na kamalayan tungkol sa karapatang pantao at pagsasakatuparan nito sa buong Asya. African Commission on Human and People's Rights. Ito ay isang quasi-judicial body na pinasinayaan noong 1987 sa Ethiopia. Layo nitong proteksyonan at itaguyod ang karapatan ng mga tao at mabigyan ng interpretasyon sa African Charter on Human and People's Rights. Sa Pilipinas, ang Commission on Human Rights ang may pangunahing tungkulin na pangalagaan ang mga karapatang pantao ng mga mamamayan.
Kinikilala ang CHR bilang National Human Rights Institution ng Pilipinas. Nilikha ito ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas alinsunod sa Seksyon 17.1 ng Artikulo 13. Kaloob ang CHR ng mga pangunahing programa at serbisyo upang maprotektahan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ilan sa mga ito ay nagpapadokumento at pangangasiwa ng mga reklamo tungkol sa paglabag ng karapatang pantao, pagbigay ng tulong at serbisyong legal sa mga biktima, pagsusubaybay sa kalagayan ng mga at rehabilitation kung may kaso ng paglabag ng karapatang pantao, at pagsasagawa ng mga forensic at medico-legal service. Binigyang tuon din ng CHR ang ibang programa, estratehiya at advocacy campaign upang higit na makapagbigay ng impormasyon at aktibong makalahok ang mga mamamayan sa pangangalaga ng mga karapatang pantao sa bansa. Maliban sa CHRC, naging aktibo rin ang ilan sa mga non-governmental organization ang pagtaguyod ng mga karapatang pantao ng mga Pilipino. Philippine Alliance of Human Rights Advocates, o PARA. Itinatag ang alyansang ito noong 1986 at nilahukan ng mahigit sa 100 organisasyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Philippine Human Rights Information Center, o PhilRights, isang organisasyon na nakarehistro sa SEC simula pa noong 1994. Konektado ito sa United Nations Department of Public Information o UNDPI at sa UN Economic and Social Council. Karapatan, Alyansa for the Advancement of People's Rights. Ito ay alyansa ng mga individual, organisasyon, at grupo na itinatag noong 1995. Itinataguyod at pinangangalagaan nito ang mga karapatang pantao sa Pilipinas. Ilan sa mga programa ng alyansa ang magkakaroon ng mataas na antas ng kamalayan ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan. Free Legal Assistance Group o FLAG. Ito ay isang pambansang grupo ng mga human rights lawyer na nagtataguyod at nangangalaga ng mga karapatang pantao. Itinatag ito noong 1974 ni Jose Jokno, Lorenzo Tanada Sr. at Joker Arroyo. Ilan sa mga advokasya ng FLAG ay ang paglaban sa pag-usig sa mga individual sa kadahilan ng politikal. Task Force Detainees of Philippines o TFDP. Itinatag ito noong 1974. Sinimulan ito na may adikaing matulungan ang mga political prisoner. Nagkakaloob din ang mga samahan ng suportang legal, pinansyal at moral sa mga political prisoner at kanilang pamilya.